Magandang buhay, kabamba! Masarap na pang merienda naman ang isi-share ko sa inyo, kabamba. Ito ang homemade cassava cake. The best itong pang merienda, lalo na pag may mga handaan. At papalapit na ang Pasko, marami ng gatherings ang magaganap. Kaya tara na, kabamba, samahan nyo akong magluto. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Una, gagadgarin muna natin yung ating kamuting kahoy. At kung nagadgad na, susukatin lang natin ito dahil kakailanganin lang natin ng 4 na cups. Tsaka natin ito pigain. Huwag masyado yung pagpiga, kabamba. Babawasan lang natin ng kunting katas. Pag di kasi tinanggalan, baka maging basa yung ating gagawin. Pagkatapos naman natin ito pigain, ilagay na natin yung mga sangkap. Naglagay lang ako dito ng 1 1/2 cup na gata ng nyog. Puro ito, kabamba. Isinunod ko namang nilagay yung 1 1/2 cup na sugar. Then yung condensed milk. 3/4 lang yan, kabamba, ng isang lata. Yung 374 grams. Iniwan ko yung 1/4 para gagamitin natin para sa toppings niya. Kailangan din natin dito ng isang latang evaporated milk. 3 kutsara ng melted margarine. At 3 itlog. Haluin lamang ito na mabuti. Kabamba, may handog pasasalamat pala ako sa inyo. Dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa Bamba's Kitchen, magbibigay ako dito ng 5 mananalo ng tigwa 100 na GCash. Ang dapat niyo lang gawin ay mag-comment sa video na to para mailista ko ang inyong pangalan at bubunutin ko ito sa linggo ng gabi. Sa October 1, alas 7 ng gabi. See you there, kabamba. Back to cooking na tayo, kabamba. Brinas ko lang pala yung ating llanera gamit ang melted margarine. Tsaka ko nilagay yung ating mga pinaghalong ingredients. 8 by 8 by 2 inches pala ang sukat ng ating llanera. Preheated na pala yung ating oven sa 180 degrees Celsius. I-bake lang natin ito ng 45 minutes, kabamba. Habang nakasalang ito sa ating oven, isunod naman natin gawin yung ating toppings na ilalagay natin mamaya. Paghaluin lang natin yung 3/4 cup na gata, yung naiwan na condensed milk, yung 1/4 yan ng isang lata, at 2 egg yolk. Tsaka natin ito haluin ng mabuti. Kabamba, maglalambing lang naman ako sa inyo. Kung di ka pa nakapag-follow sa Bamba's Kitchen, pwedeng paki-follow and like naman, kabamba, para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Bamba's Kitchen. Nang dahil sa inyo, naabot ko na yung 39K followers. Pag medyo lumubo yung ating niluluto, huwag kayong mabahala, kabamba, dahil pag nahanginan yan, mafa-flat din yan pag nilabas na sa oven. Yan ang magiging itsura niya, kabamba. Tsaka natin ilagay yung ating ginawang mixture kanina na pang toppings. Kung nagustuhan mo pala itong video na to, kabamba, pwedeng paki-like and share para maraming makapanood. Ibalik lang natin ito sa oven. I-broil lang natin ito ng 20 minutes sa 200 degrees Celsius. Uulitin ko, kabamba, sa taas lang dapat yung init niya. Ito yung part na iniwan ko, kabamba, at nag-iwan ako ng note na ganyan. Baka kasi kainin, hindi ko pa na final na binidyo. In fairness, kabamba, ang taas ng reach noon, umabot ng 200K. Maraming nakarelate sa picture na yon. At akala ko pagdating namin, kakainin na namin. May pagkaulyani na yata ako, kabamba. Nakalimutan kong ilagay yung cheese. Dapat sinabay ko na nung nilagay ko yung toppings. Kaya pagdating ko, nilagyan ko muna ito ng cheese sa ibabaw. Kung parehas ko kayong may pagkaulyanin, huwag kayong mabahala, kabamba, pag nakalimutan yung ilagay yung cheese. Kasi maiihabol naman. Epekto na rin yata ito ng cesarean. Napakwento na naman ako. Binalik ko lang ulit ito sa oven at brinoy lang 5 minutes. Try mo na rin gumawa, kabamba, at alam kong makugustuhan ng inyong pamilya. Tamang-tama, kabamba, papalapit na ang Pasko at undas pa pala dahil usong-uso ang kakanin tuwing undas. Natakam ka ba, kabamba? I-share mo itong video na to, kabamba, para maraming matakam. Joke lang po. Maraming salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli!